Welcome sa Pulang Hasang Vlogs. Kung nais mo ng mga ganitong videos, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang CEO na nagkubli sa anyo ng dukha. Sa gitna ng mataong lungsod, naroon ang isang kilalang kumpanya na pinapangalanang Apostols Holdings Corporation. Isa ito sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa, kilala sa yaman, impluwensya, at mahigpit na pamamalakad. Ang CEO nito ay si J. Alexander Apostols, isang lalaking hindi madalas makita ng mga empleyado. Tahimik siya, misteryoso, at mas pinipiling manatili sa likod ng mga desisyon kaysa sa harap ng entablado. Sa kabila ng tagumpay ng kanyang kumpanya, may isang bagay na matagal nang bumabagabag sa kanya. Talaga bang maayos ang trato nila sa isa't isa? Tanong niya sa sarili. O baka naman sa harap lang magalang, pero sa likod ay iba ang ugali. Isang araw, naisip niyang alamin ang katotohanan, hindi bilang CEO, kundi bilang isang karaniwang tao. Nagpatawag si J. Alexander ng kanyang personal assistant. Gusto kong subukan ng isang bagay, sabi niya. Magkukunwari akong aplikante. Isang mahirap na naghahanap ng trabaho. Nagulat ang kanyang assistant, ngunit sumunod. Sa loob lamang ng ilang araw, nagbago ang itsura ni J. Alexander. Mula sa mamahaling suit, napalitan ito ng kupas na polo, lumang pantalon, at sapatos na halos sira na. Pinahiran pa niya ng kaunting dumi ang kanyang mukha, at ginawang gusot ang kanyang buhok. Sa salamin, halos hindi niya makilala ang sarili. Simula ngayon, bulong niya, isa na akong ordinaryong tao. Maagang maaga pa lang, pumila na si J. Alexander sa harap ng kanilang kumpanya. May hawak siyang simpleng resume, walang kahit anong indikasyon na siya ang may-ari. Habang nakapila, narinig niya ang bulungan ng ibang aplikante. Tingnan mo yung isa, parang pulubi, sabi ng isang lalaki. Baka naligaw lang yan, sagot ng isa pa sabay tawa. Tahimik lamang si J. Alexander. Pinagmasdan niya ang mga tao, ang kanilang ugali, ang kanilang pananalita. Pagpasok niya sa lobby, lalo siyang nakaramdam ng kakaibang pakikitungo. Sa reception desk, sinalubong siya ng isang babaeng empleyado. Anong kailangan mo? Malamig na tanong nito. Mag-a-apply po sana ako, magalang na sagot ni J. Alexander. Tinignan siya mula ulo hanggang paa. Sigurado ka bang dito ka pupunta? May halong pangungutya sa boses nito. Hindi ito charity. May ilang empleyado sa paligid ang napangiti. Subukan mo sa ibang kumpanya. Baka hindi ka bagay dito, dagdag pa nito. Ngunit hindi sumagot si J. Alexander. Tahimik siyang nagpasalamat at naupo sa gilid. Sa buong araw, dumaan siya sa iba't ibang departamento bilang bahagi ng e-assessment. Ngunit sa bawat hakbang, ramdam niya ang pangmamaliit. May isang supervisor na sinabihan siya. Kung hindi ka marunong manamit ng maayos, paano ka aasahan sa trabaho? May isa pang empleyado ang nagsabi. Baka magnakaw pa yan. Bantayan nyo. Ang ilan ay hayagang tumatawa. Ang iba naman ay nagbubulungan. Ngunit may ilan din kabaligtaran. Habang nakaupo siya sa pantry, may isang janitor, si John Mark ang lumapit sa kanya. Kuya, mukhang pagod ka sabi nito. Kain ka muna. May sobra akong tinapay. Nagulat si J. Alexander. Salamat, sagot niya. Walang anuman. Lahat naman tayo nagsisimula sa wala, nakangiting sabi ng janitor. Hindi nagtagal, may isa pang empleyado, si Chester, isang simpleng lalaki mula sa accounting, ang lumapit. Sir, wag niyo pong intindihin ang iba. Ganyan talaga sila minsan, sabi nito. Kung kailangan niyo ng tulong, sabihin niyo lang. Sa unang pagkakataon sa araw na iyon, nakaramdam si J. Alexander ng init ng pakikitungo. Lumipas ang isang linggo. Sa loob ng 7 araw, naranasan ni J. Alexander ang tunay na ugali ng kanyang kumpanya, ang pagmamataas, ang pamamaliit, at ang bihirang kabutihan. Dumating ang araw ng General Assembly. Lahat ng empleyado ay tinipon sa malaking bulwagan. May bulong-bulungan dahil bihirang magpakita ang CEO. Darating daw ang CEO ngayon, sabi ng isa. Talaga? Hindi ko pa siya nakikita kahit kailan, sagot ng iba. Biglang nagdilim ang ilaw. At maya-maya, isang pamilyar na mukha ang lumabas sa entablado, malinis na bihis, matikas, at puno ng otoridad.
Tahimik ang lahat. Unti-unting nagbulungan ang mga tao. Siya yan pero parang nakita ko na siya. Napanganga ang receptionist. Namutla ang supervisor. Ang iba ay napaatras. Dahil ang lalaking nasa entablado, ang CEO, ay ang parehong dukha na kanilang tinawanan at minata. Magandang umaga, panimula ni J. Alexander. Sa nakaraang linggo, ako ay naging isa sa inyo. Hindi bilang CEO kundi bilang isang simpleng aplikante. Tahimik ang buong silid. Nakita ko kung paano ninyo tratuhin ang isang taong tingin nyo ay walang halaga. Isa-isa niyang tiningnan ang mga empleyado. Ang iba sa inyo ay nanghusga agad. Ang iba ay nanlaid. At ang ilan ay nagpakita ng kabutihan. Tinawag niya ang janitor na si John Mark at ang lalaking empleyado na si Chester mula sa accounting. Kayo ang tunay na yaman ng kumpanyang ito, sabi niya. Hindi ang talino o ang posisyon, kundi ang puso. Pagkatapos, humarap siya sa lahat. Simula ngayon, magkakaroon ng pagbabago. Hindi ko papayagan ang ganitong kultura sa aking kumpanya. Ang receptionist na nangutya ay napaiyak. Sir, patawad po. Ang paghingi ng tawad ay simula, sagot ni J. Alexander. Pero ang pagbabago ang tunay na sukatan. Sa mga sumunod na buwan, nagbago ang kumpanya. Nagkaroon ng mga seminar tungkol sa respeto at malasakit. Binago ang sistema ng pamamahala. Mas pinahalagahan ang kabutihan kaysa sa estado. At si J. Alexander, hindi na siya nanatiling misteryoso. Mas madalas na siyang makita, nakikipag-usap, nakikinig, at nakikisalamuha. Dahil natutunan niya ang isang mahalagang aral. Ang tunay na pagkatao ng isang tao ay makikita hindi sa kung paano niya tratuhin ang kanyang kapantay, kundi sa kung paano niya tratuhin ang kanyang inaakala na mas mababa sa kanya. At mula noon, hindi na lamang isang matagumpay na kumpanya ang Apostols Holdings, kundi isang lugar kung saan ang respeto, kabutihan, at pagkakapantay-pantay ay tunay na pinapahalagahan.